Magandang gabi po mga kapatid at welcome pong muli sa panibago nating broadcast program ng ating Confraternity of Mary Mediatrix of All Grace. Welcome po dito sa tinatawag nating Radio Apostoli. Bakit po Radio Apostoli ang tinatawag ng ating programa? Sapagkat po mga kapatid, nagpasimula tayo dito sa tahanang Yaman Homes bilang isa sa mga misyonerong naghahangad na magkaroon ng mga grupo ng mga kapatiran na tatawaging Apostoli Crucifixi Viventis. Kanya nga lang po sa hindi inaasang pagkakataon ay nagiging solitary mission ang ating mga gawain. At yan po ay sa pakikiisa ng mga mananampalataya dito sa tahanang Yaman Homes. Lalo na ang tahanang Yaman Homes Catholic Community. Kaya makikita po ninyo sa ating logo ng ating Radio Apostoli ay ang ating Eucharistia bilang tanda po ng spirituality ng kapatiran o ng mga brother missionary na naglalayong magpakalat ng salita ng Diyos dito sa ating pamayanan. So, yun po mga kapatid, ang isa pang feature ng ating logo ay makikita natin ang imahe o ang mukha ng Mahal na Birhen Maria, tagapamagitan ng Tanang Biyaya. So, makikita natin ang ating Mahal na Birhen ng Lipa ay kasama po dyan sa ating logo. Saglit lamang po, meron tayong inaayos sa kaunti. Ayan na pong kasalukuyan po nating naririnig ang isa sa mga napakagandang awitin para sa ating mahal na ina, Birhen Maria. So bakit po tayo nagkakaroon ng ganito na programa, ang ating live po, sapagkat mahirap po ngayon na magkatipon-tipon para po mapag-usapan ang mga bagay patungkol sa ating mga gawaing pangrelihiyon. Lalo na po higit sa lahat ang ating debosyon kay Maria ang tagapamagitan ng Tanang Biyaya. So ang atin pong hangarin ay makapagbigay ng kaalaman at impormasyon. Ano po kaya ang ating susunod na mga gawain dito sa ating pamayanan? Kaya po kahit po hindi po na-announce ng maayos, ay ginanap po natin ito para at least pwede po nating ibahagi pagkatapos po ng ating broadcast ay masave po ulit ito siya para mapakinggan ng iba. So maari pong pakinggan ninyo habang kayo ay may ginagawa. So ito po ang ating talakayin ngayon, ang patungkol po sa ating gawain nitong buwan ng Santo Rosario. So ano po ba ang ating gawain na natural sa buwan ng Santo Rosario? Katulad po nung nakaraang taon, ang atin pong ginawa ay ating pinarangalan ang Mahal na Birhen Maria sa pamagitan ng mga prosesyon araw-araw. Kaya nga lang po hindi po natin maisagawa ngayon sapagkat hindi po tayo
nabigyan ng pahintulot nung mag-attempt po tayong magpaalam. At sana naman kung sakaling magpaalam po tayo, para sa susunod po nating mga gawain ay pagbigyan na tayo. Kasi alam naman po natin at hindi po lingid sa kaalaman ng lahat na may mga nagaganap naman na pong mga gawain. Katulad ng Zumba. Diba po? Dikit-dikit naman po yun. Pag nag-Zumba, hindi naman ganun kalawak ang ating venue. O kaya mayroon palang nagaganap na graduation. Halimbawa ng kinder. So ang atin pong hinihiling ay prosesyon sana para sa mga mananampalataya na ito po ay magbibigay ng kalakasan sa bawat isang mananampalataya. Hindi naman po lahat tayo magpuprosesyon, kundi kaunti lamang at dadaanan ang ating mga tahanan habang kayo ay naghihintay sa inyong mga tahanan na nagdarasal habang dadaan po ang ating mahal na ina. Kaso nga lang po, ay mukhang imposible sa pagkakataong ito, kaya gagawin natin ang pagdiriwang ayon na rin in cooperation sa ating mga kadibuto all around the Philippines and of the world. Grabe po, no? All around the Philippines and on the world. So bakit po all around the Philippines and on the world? All around the Philippines po sapagkat hindi lamang po tayo dito sa Tahanang Yaman ang gagawa ng pagdidibusyon kay Mariang tagapamagitan ng Tanang Biyaya. Excuse me po. So bali po ang magaganap sa first Saturday. So alam po natin na meron na po tayong pagdiriwang ng banal na misa sa ating parokya. At sinasabi po natin na susundin ang lahat ng mga health protocols sa pagdalo ng banal na misa. At ang atin pong mga dibuto, hindi po ako nakasama noon, noong September 12 ay nandoon din. At hindi lang naman po sa mga oras na tayo ay may gawain na dapat tayo pumunta doon. Maaari po tayong pumunta sa regular schedule ng ating parokya para sa banal na misa. So ngayon nga pong Sabado, October 3, ikatatlo ng Oktubre, ay unang Sabado po ulit. So ano po bang gagawin natin? Tayo po ay muling magsimba. Magsimba po tayong muli doon sa ating parokya bilang pagpaparangal sa ating mahal na Birhen sa unang Sabado. Ang mangyayari po yung mga kabataan na ma-assign para sa live prayer of the Holy Rosary. So 4 po na misteryo ay dadasalin. So ano po ba ang intensyon natin? Unang-una po, halata ng una nating intensyon ay para po sa ating pandaigdigang kalagayan, no? Ang pandemya. Alam po natin kamakailan lang ang ating mahal na Arsobispo, dating Arsobispo ng Lipa na si Archbishop Arguelles, naging sikat po sa media. Kaya nga lang, mali po ang pagkaunawa sa statement ng ating mahal na obispo. No? Ito po ang ating debosyon ay para ipanalangin. Isa na doon ang pandemya. Nasabi po ng ating mahal na Arsobispo, kung tayo sana ay nagtutulungan, kung tayo sana ay nagmamahalan, kung tayo sana nagkakaisa, ganoon yung pagkasabi, hindi 100% exact, hindi na sana natin kailangan ito mga face shield, mga face mask. Conditional po yung pagkasabi at refleksyon at pangangaral. Hindi po utos. Hindi po niya sinabing wag na kayong mag-face mask. Hindi po. Pero may punto pa rin po ang ating mahal na Arsobispo.
kahit po sa ganung bagay. Sapagkat kapag tayo ay pumunta at tatanggap sa ating Panginoon Jesucristo, sino po ba ang mas nakakahigit? Ang virus o ang ating Panginoong Jesucristo? Pero muli po, hindi po sana natin maliin ang pagkaunawa sa sinabi ng ating dating Arsobispo ng Lipa, si Archbishop Arguelles. Okay po? Kaya nga po yon pong mga gawain na pinangunahan natin ay unang-una po nating intensyon doon yung para po sa pandaigdigang kalagayan ng pandemya. So yun po yung una. Pangalawa, ano po ba yung pumangalawa? Dahil 4 na misteryo naman. Ialay po natin para sa ating mga kaparian, mga kaobispuhan, at mga relihiyoso. So para po sa sanctification of the clergy and religious. Sanctification of the clergy and religious po. Hindi po sapat na mapunan natin ang kanilang mga pagkukulang. Hindi po sapat na pansinin natin ang kanilang mga kahinaan. Ang tama po ay atin pong isabuhay ang mensahe ng Mahal na Birhen Maria nung siya po ay bumisita sa Lipa Carmel. Ano po ba yung mensahe na isa sa ating ginagawa? Ang ipanalangin, ang kabanalan ng mga kaparian at mga relihiyoso, mga kapatid. Yan po ay isa sa ating intensyon ngayong darating na unang Sabado. Pangatlo po sa ating intensyon sa unang Sabado sa pagdarasal po ng 4 na misteryo ng Santo Rosario ay para po sa mga may karamdaman, no? Lalo na po yung apektado sa COVID-19. Alam po ninyo mga kapatid, no, kung hindi pa po nalaman ng iba, yung nakikinig ngayon at yung makikinig pa. So for the short notice po kasi ito. So marami na pong gumaling. Marami na pong gumaling sa pamamagitan ng intercession ng Mahal na Birhen Maria, tagapamagitan ng Tanang Biyaya. At mapapakinggan po natin sa ating Facebook page sa Mary Mediatrix of All Grace in the Philippines and of the World na page. I-like nyo na po ninyo yon. I-send ko po ulit yung link. Send ko po ulit yung link sa ating group chat ng Confraternity dito sa General Trias. Maririnig po ninyo may testimonya po ngayong Sabado. Testimonya po ng agarang paggaling dahil po sa ating Mahal na Birhen Maria, Mary Mediatrix of All Grace, ang ating mahal ng inang pinamimintuhan natin. No? So makinig din po tayo sa Marian Conference. Meron po ulit Marian Conference ngayong Sabado na ito po ay inihanda ng mga devoto ng Mahal na Birhen Maria of the Philippines and around the world. So patuloy po tayo na umantabay sa maaari pa pong mga gampanin ngayong unang Sabado. Sunod po sa ating mga intensyon na ipanalangin sa ating gawain ngayong Sabado ay para po sa intensyon ng ating mga promoters. Yun pong ating mga kapatid na naglaan ng oras, naglaan ng panahon, naglaan ng kanilang talento, naglaan ng kanilang kayamanan, no? Yung may capacity para i-promote ang pagmamahal ng Mahal na Ina sa atin, para ipakilala ang Mahal na Birhen Maria Mediatrix of All Grace sa buong bansa at sa buong mundo. Panalangin po natin na bigyan pa po sila ng lalo pang
malakas at matatag na pananampalataya. Yan po ang isa sa ating mga intensyon. At syempre po, panghuli sa ating intensyon, excuse me, isa sa ating mga intensyon ay idulog natin ang ating mga prayer request, no? Ang atin pong mga sariling prayers ay dalhin natin sa ating mahal na ina upang siya ang magdulog nito patungo kay Jesus na ating tagapagligtas. So, mga kapatid, yun po yung una, no? Una sa mga gawain na nais kong ipaalam sa inyo ngayong darating na Oktubre. At dadako naman po tayo sa October 7. Ano po bang meron sa October 7? Alam po natin ang October 7 ay kapistahan ng Santo Rosario, no? The Most Holy Rosary. So, bakit very significant sa ating mga devoto ni Mary Mediatrix of all Grace ang araw na ito? Bakit significant kako ito? Ito ay dahil sa araw na ito, mga kapatid, tayo ay magre-renew ng ating total consecration to Jesus through the Immaculate Heart of Mary, the Mediatrix of all Grace. Saan po ba natin nakuha yung debosyon na yan? Walang iba po mula po sa aparisyon ng lipa, hindi po sa kung saan-saan. Yan po ay instruksyon ng Mahal na Birhen Maria, Mary Mediatrix of all Grace, kay Sister Teresita Castillo, ang visionary ng Lipa Carmel, na ikonsagra natin ang ating sarili, total consecration to Jesus through Mary, sa pamagitan ng pamaraan ni San Luis Grignon de Montfort, no? Ang atin pong ginawa, tayo naghanda ng 33 araw bago dumating ang consecration na yon. So marami po sa atin dito sa General Trias ay consecrated na, at ang iba ay hindi pa, ngunit napaka-aktibo na mga member ng ating confraternity. Huwag po kayong mag-alala dahil i-arrange po natin ang consecration po dahil napakarami din po ninyo. Bagamat po hindi po ninyo alam na magkakaroon tayo ng live ngayon, di bali na po sasabihin po namin sa inyo para po maihanda kayo para sa total consecration. So magkakaroon po tayo ng renewal ng ating total consecration to Jesus through Mary, the Mediatrix of all Grace. Paano po natin gagawin yon? Ang gagawin po natin ay ganito. Katulad pa rin po ng ating ginagawa every first Saturday. Ano po? Kaso nga lang po ang schedule sa ating parokyano dito, at least dito po sa General Trias kung saan naroon ang karamihan sa mga member ay nabibilang sa St. Vincent Ferrer Parish Church. So yun po ay, kung hindi ako nagkakamali, pakicorrect na lang po ako, ay araw ng Miyerkules. So pag araw po ng Miyerkules dyan po sa ating parokya, ang atin pong banal na misa ay sa hapon, 5 ng hapon. Alam ko po sa 5 ng hapon yon. At meron po kasi mga pagkakaiba ngayon, no, nung nagkaroon ng pandemic, kaya hindi po ako masyadong sure sa daily schedule natin ngayon. Matapos po ang banal na misa, ay hindi po tayo alis lahat ng mga devoto, dahil gaganapin po natin ang consecration to Jesus through Mary, the Mediatrix of all Grace. Pero kinaumagahan po, gaganapin pa rin po natin ang Dawn Rosary. At nakasanayan na po natin sa bawat pagdodon rosary po natin ay 4 na misteryo ang ating dinarasal para sa araw na ito po, dahil isa din pong espesyal na araw para sa ating lahat ng mga devoto,
habang atin pong pinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Rosario. So mga kapatid, wag po sana tayong manghina sa ating pananampalataya, sapagkat nakita po nating lahat na kahit sa gitna ng pandemya, meron pong maraming bagay na nangyayaring napakaganda. Tulad na lang halimbawa po, itong huling bahagi na nais ko pong ibahagi sa inyo, yung akin pong naranasan ngayon. O salamat po Ate Mian, Sister Mian Alvarez, kinonfirm po niya ang October 7 ay Wednesday. So Miyerkules po yon, at ang misa ay nasa 5 ng hapon. So 5 o'clock po ang banal na misa. Matapos po ng banal na misa ay gaganapin po natin ang renewal ng ating total consecration to Jesus through Mary. So yung pong mga bawal pumunta sa simbahan o hindi makakapunta ay hindi po natin gawing hadlang yung dahilan na hindi tayo makapunta. Pwede po natin gampanan yan sa ating mga tahanan. No, gampanan po natin sa ating mga tahanan. So sana lang po nakapaghanda tayong lahat, no? Hindi tayo nagkaroon ng public announcement para sa 33 days preparation. Pero sana po nakapaghanda po tayong lahat, no, para po sa renewal. Pwede pa rin pong pumunta yung hindi pa formally nakapag total consecration, no, at gagawin natin ito. Total naman po, meron naman po tayong palagi ang consecration. Okay daw po, sabi ni Sis Rose Del Mar Alvarez, ang ating coordinator sa non-territorial prayer group. Okay po. Mga kapatid, hindi po kasama ito sa sinabi kong topic nating pag-usapan ngayon, pero nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang napakaganda pong pangyayari. Kasi po, kung kagabi po kayo po ay nanood po kayo ng KMJS, yung Jessica Kapuso mo, Jessica Soho. Ako po talaga sinadyang hindi na po ako naman nanonood talaga ng TV, pero sinadya kong manood kagabi sapagkat ipapalabas yung tungkol sa pagbabalik ng Santo Niño de Malitbog. Ano pong sinasabi nating pagbabalik? Ibig sabihin, nawala. So almost 30 years ago, that was 1981, no, nanalo po ang Malitbog sa street dancing category doon sa Sinulog sa Cebu, no, grand champion po. At mga ilang araw lang matapos ang pangyayaring yon, nawala po ang imahin ng Santo Niño. So mag 30 years na sa 2021. Ngunit po, ngayon po ay muli nang magbabalik. Nakita po ng isang Mr. Francis Ong, kung hindi po ako nagkamali, si Mr. Francis Ong po ang nakakita o nakabiling muli, no, kasi yung dating may-ari ay pumanaw na. So nabili ni Mr. Francis po itong antigong imahe ng Santo Niño de Malitbog, at nalaman nga po niya na ito yon, at ang magandang loob siyang kontakin ang Diocese of Maasin. Pero bago po niyan, ito ay sarili ko lamang pong analysis, no? Ng September 8 po, hindi ko inaasahan hindi ko po inaasahan na noong September 8 ay makita ko na ipoprosesyon ng Santo Niño Parish ng Malitbog, Southern Leyte ay ang Mary Mediatrix of All Grace. Ano pong connection? Bakit sinabi ko po ito? Sapagkat po,
Pag sinabi po nating Mary Mediatrix of All Grace, sino po ba yung all grace na tinutukoy natin dito? Ang tinutukoy natin dito ay walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. So tapos hindi ko inasahan na i-prosesyon nila. Maring nagawa na nila ito, ngunit unang-una kong nakita na i-prosesyon ang Mary Mediatrix of All Grace noong September 8. At matapos lamang po ng ilang araw, ay pumutok na po ang balita na maibabalik na ang matagal nang hinahanap at nawawalang imahe ng Santo Niño di Malitbog. Salamat, mahal na ina. No, naghihintay ka po sa pagbabalik ng imahe ng iyong mahal na anak. Salamat po Ate Mian. Sabi po ni Sister Carmelita Mian Alvarez sa ngayon ay ang atin ng 25th day po ng araw ng preparation. Ang atin pong tema ay ang practice of obedience, so yung pagsunod. Napaka-controversy po yan, yung pagsunod natin, no? Yan na tema dahil tayo po ang tema na yan ay nabanggit ng isang pari na nagmisa po sa isang katedral. Hindi ko po muna papangalanan dito dahil out of topic naman po, no? At pinatungkulan niya ang mensahe o ang aparisyon sa lipa. Pero ang tanong, nasaan po yung i-obey natin? To cut the story short, wala po tayong ibang alam na pwede nating i-obey kundi ang deklarasyon ng dating arsobispo na si Archbishop Arguelles, dating arsobispo ng Lipa, na dineclare na worthy of belief ang aparisyon ng Lipa. Other than that, wala po tayong ibang alam na pwede nating sundin. Dahil hanggang ngayon, wala naman pong makita at wala naman pong maipresenta sa ating mga deklarasyon. No po? So ngayong araw, 25th day, salamat po Ate Mian, ngayon sa pagpapaalala, ngayon ang 25th day ng preparation at practice of obedience po tayo. Amen Lord, salamat. So marami po nag-amen dito. Thank you Lord, sabi ng isa nating kapatid. Sis Malo, Dalubatan, baka po kung kayanin po ninyo at makahanap po tayo ng sasakyan, no? Sa first Saturday, baka pwedeng dito po muna kayo. Pero habang wala pa po, hindi pa po natin naayos yung confraternity dyan sa inyong pamayanang Kristiyano. Sama-sama po tayo lalo na po para sa consecration. So nagpatalon-talon na po ako ngayon sa nais ko pong ibahagi sa inyo. Isa pa po ay patungkol pa rin po sa ating debosyon kay Maria Tagapamagitan ng tanang biyaya na labis ko pong ikinagalak. Ay tungkol po sa aking pamilya, no? Matagal po kaming walang kontak po talaga. Dahil nga po hindi naman ganun ka bihasa yung aking mga magulang sa paggamit ng cellphone. So kahit sa tawag minsan ang hirap, walang signal po doon sa amin. Nagkataon na ang isa sa aking mga sister-in-law ay umuwi po doon sa amin. So nagkatawagan kami at ngayon active po kami sa pag-uusap. Isa po sa nag-transpired sa aming pag-uusap ay ang debosyon sa mahal na Birhen Maria, Mary Mediatrix of All Grace. Okay daw po, sabi ni Sis Malo, para sa ating mga gawain. Thank you po. At pagpatuloy ko nga po yung tungkol sa aking kapatid, ay ngayon ay sinabi niya sa akin, nangako siya, natutulong ang aking kapatid, sana lahat ng mga kapatid ko, natural kamag-anak, na ipalaganap ang debosyon ng mahal na Birhen Maria Tagapamagitan ng Tanang Biyaya doon po sa Southern Leyte. At isa pa po niyan, may tumawag po sa akin from Cebu. Sisteri, salamat po. Hindi ko pa po i-reveal yung ating mga plano ngayon dito. Ngunit balang araw po, mapag-usapan po natin uli at ipaalam po natin
sa kanilang lahat yung atin pong misyon na gagawin. Diyan po sa Kabisayaan at dito sa Luzon kasama at sa buong Pilipinas, gayon na din po sa Mindanao. So, talaga pong gumagawa ng paraan ang Mahal na Birhen Maria para magkakita-kita, magkakonect ang mga diboto, no, para po sa kanyang gawain. Hindi po 'yun atin no, hindi po 'yun atin. 'Yun po ay tayo po ay mga instrumento lamang para tayo po ay magampan natin ang misyon na ipinagkaloob sa atin ng Mahal na Birhen. Yan po. So, hinihintay ko na lamang po yung pag-follow up ng ating kapatid na nag-inform po sa akin kung gaano kalakas ang debosyon doon sa kanilang lugar kay Mary Mediatrix of All Grace. No? Although meron pong mga pagtutol, katulad po dito sa iba nating mga kapatid na nakaranas ng pagtutol, ngunit ang kanilang pananampalataya ay nariyan po at hindi nawawala. So patuloy po ang pagdebosyon sa Mahal na Birhen Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. So yun lang po muna siguro sa gabing ito. Sana po mapakinggan ito ng iba pa nating mga kadibuto sa ibang araw, at kung ako ay may oras po bukas, alas 9 pa rin po ulit. Gawin na po nating regular ito. Alas 9 po ulit ako po ay magsasalitang muli, at meron na po tayong isang tema na pag-uusapan, no? Bukas. So bukas po atin pong pag-usapan ang parang alokosyo style, no? Kasi hindi na po tayo nakapagdalaw tahanan. Mag-alokosyo po tayo. Saglit lang po. Meron po tayong mensahe dito mula sa ating kapatid Inoki Takahishi. Pasensya na kung hindi ko excuse me, masyadong ma-pronounce po ang inyong pangalan. Kapatid na Inoki, mag-PM po kayo sa akin, Apostolic Crucifixi Vivintis. Actually po, ang pangalan ko ay si Brother Joseph. Mag-PM po kayo sa akin. Sabi po niya, wishing to be part of Confraternity of Mary Mediatrix of All Grace. Welcome na welcome po kayo, kapatid. Kayo po ay welcome na sumali sa Confraternity of Mary Mediatrix of All Grace. Mag-PM lang po kayo para po ating mapag-usapan kung paano po natin magampan ang ating hangarin na ito. Para malaman ko po, halimbawa, kung taga-saan po kayo, saan po kayo banda, para mapag-usapan po natin. So salamat po, kapatid, isa po ito sa mga biyaya na ating natanggap sa una po nating unexpected, hindi naman sa unexpected live. Kanina ko ba to sinabi o kanina pa lang yata na magkaroon tayo ng live ngayon, so gawin na nating regular. So meron po tayong isang kapatid ngayon na nag-express ng kanyang desire, unang bunga ng ating live, si Inoki Takahishi. Sorry po, hindi ko masyadong mabasa ng maayos. Okay, salamat po, mahal na kapatid, sa inyong pagkipag-ugnayan sa atin. Actually po, magtatapos na po tayo at humanda po tayo ng ating mga sarili para po sa isang maikling panalangin. Sabi po ng ating coordinator sa Confraternity of Mary Mediatrix of All Grace dito sa General Trias, Carmelita Atimian Alvarez, we love you, our dear Mother, Mary Mediatrix of All Grace. So, ngayon na po, magtatapos na po tayo. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa paraan na tayo po ay handa sa panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagpasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa gabing ito.
sapagkat kayo po ay nasa sa amin. Nagpapasalamat po kami sapagkat pinagpala mo kami ng pagmamahal mo. Lalo mo pang pinaigting ang pagmamahal na yan sa pamamagitan ng aming mahal na ina, na iyong pinagkaloob sa amin upang maging amin ding ina, na siyang aming hinahawakan ngayon sa panahon ng pagsubok. Salamat po Panginoon, pinupuri ka po namin sa malaking biyayang ito na nakilala ng aming mga kapatid dito sa General Trias, ang mahal na Birhen Maria ang tagapamagitan ng tanang biyaya. Dasalin natin mga kapatid ng sabay ngayon ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at pagpakailanman, at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Amen. Mary Mediatrix of all grace, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. All you angels and saints in heaven, pray for us and protect us always. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Simula sa gabing ito ay magiging regular na po ang ating Radio Apostoli broadcast. Tandaan po natin mga kapatid, Vita vestra est abscondita cum Christo in Deo. Your life is hidden with God, with Christ in God. Colossians chapter 3 verse 3. Okay po. Salamat po sa follow-up ni kapatid na Inoki Takahashi. Siya po ay taga Lapu-Lapu City, Cebu. So kapatid, mag-usap po tayo sa chat po. Kukontakin po kita para makapagsimula po tayo. No, mag-usap tayo tungkol dito sa pagnanais mong sumali para sa ating Confraternity of Mary Mediatrix of all grace. God bless you po. Paalam sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong may kapal.